Pilipinas, habi mo sa Papam, nagbunyi ang buong simbahang Katolika sa paglalabas ng pinakahihintay na puting usok mula sa chimenea ng Sistine Chapel. Hudyat ito ng panibagong kabanata ng simbahan sa pamumuno ni Cardinal Robert Prevost na ngayon kikilalanin na bilang si Pope Leo XIV. Ang kanyang makasaysayang pagdungaw sa balkonahe ng St. Peter's Basilica, tinutukan yan ni James Galangin. Ipinakilala na ay ka-267 Santo Papa ng Simbahang Katolika na si Robert Francis Cardinal Prevost, ang kauna-unang Supreme Pontiff na nagmula sa Estados Unidos. Kung saan pinili nito ang papacy name na Leo XIV na huli pang ginamit noong taong 1878. Ang 69-year-old Pontiff ay pinanganak sa Chicago ngunit mas tumagal ang kanyang misyon sa Latin America na nagsilbi bilang pari at obispo sa bansang Peru. Habang dati na rin ito nanilbihan bilang Prefect for Dicastery for Interreligious Dialogue. Kilala si Cardinal Prevost bilang tagapagtanggol ng mahihirap mula sa kinalakihan nitong misyon bilang isang Agustinian priest sa Peru at nakasama ang marginalized communities. Si Pope Leo XIV din ang nagsilbing tulay na mas marinig ang mga hinaing ng mahihirap na komunidad, kaya hindi na rin nakapagtataka na sa kanyang unang mensahe bilang Santo Papa ay alalahanin ng mayapang dating Santo Papa na si Pope Francis at hangad na sundan ang kanyang nasimulan. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Samantala, may mga ulat na nagsasabi na isa raw anyang conservative religious leader si Pope Leo XIV na kilala bilang tradisyonal sa ilang perspektibo tulad ng inklusyon ng LGBTQIA+ communities. Ngunit sa kabilang banda, nilinaw naman ito ang kanyang posisyon na tutulaan niya ito sa nagpapatuloy na immigration crackdown na kasalukuyang ipinatutupad ni US President Donald Trump sa kanilang bansa. Samantala, inabot lamang ng 4 na rounds ang naging botohan tulad na nangyari sa pagkakaluklok kay late Pope Benedict XVI noong 2005. Habang pasado alas 11:30 naman ng gabi, oras sa Pilipinas, nang lumabas ang puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel na siyang naging hudyat na mayroon ng bagong leader ang mahigit 1 bilyong Katoliko ng Simbahang Katolika. Magugulat ang dati nang bumisita sa Pilipinas si Pope Leo XIV noong pari pa lamang ito noong 2010 at binisita ang isa sa mga makasaysayang simbahan, ang Santo Niño Martyr Basilica sa Cebu. Habang nagdaos na rin ito ng misa sa San Agustin Church sa Intramuros noong September 2010 para sa Congregation's Intermediate General Chapter. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.